Okay, pumunta naman tayo dito sa insidente sa Dasmariñas Village. Of course, that's within your jurisdiction. Nasa Makati po yun. Ano po yung nangyari talaga doon? So, base sa ating report na nakuha, aminin natin tayo ay nasa station noon, wala mismo sa crime scene. At doon sa ating report na nakuha, bago pa lang lumabas po ang si Mayor Junjun doon sa Dasmariñas Village, siya po ay may pauna ng nagpasabi na convoy na daraan si Mayor. Pero ito po ay hindi kaagad pinagkatiwalaan o hindi inignore, sabihin natin, ng security guard. Hanggang dumating po ang convoy, muli yung nangungunang sasakyan ay nagsabi na si Mayor Junjun na yung kasama nila, ang Mayor ng Makati. Bagaman tama yung ginawa nila, dahil meron tayong standing procedure doon, nakaagad wag maniniwala, no? Pero sapat na sana na makita nila for verification yung BIP kung sakali man. So, supposed to be ganito ang ginawang nila. Pero sa kababaan loob ni Mayor, nung nakita nilang nagkakaroon ng arguments between the security guard, siya na mismo ang kusang lumabas ng sakyan at nagpakilala na ang sinabi niya, ako si Mayor Junjun, ako ang mayor ng Makati. No, ang nakakalungkot lang dito sa party ng security guard, ang napag-alaman natin, instead na kung talagang siya ay may doubt kung si mayor siya o kung sakasakaling hindi niya nakilala, hindi niya ginawang kumuha ng guidance sa kanyang higher supervisor. At saka sa oras na yon, dapat may superior pang naka-on duty yung mga guardian. Excuse me sir, itong pinapalabas ngayon no sa mga monitor ng mga manonood, nakita na nagkakasana ng baril itong mga bodyguard ni Mayor Binay at di natin masyadong nakikita kung may provocation ng security guard. So from the point of view of an ordinary viewer, mukhang may konting pananakot itong grupo ni Mayor Binay dahil hindi nga pinadadaan. So tama bang procedure yun? Kasi hindi naka-uniforme itong mga gwardiya ni Mayor Binay, biglang lumabas at makikita natin na naglabas siya ng baril, may long arm pa at makikita natin sa video na nagkasapa, no? As if na naghahanda siya makipagbarilan. Oo. Makikita rin sa video no, na talagang parang pinokus lang dun sa acts ng ginawa ng escort o security escort ni Mayor. Pero ito, hindi na masyadong in-emphasize dun sa video na nababanggit mo kung bakit sila nagkasa. Kasi nga, dun sa party ng security guard, doon sila naglabas ng shotgun. Oh, so yung security guards unang naglabas ng baril. Shotgun. At kung saan naman, nakita niyo rin si Mayor na nagtuturo, siya pa mismo ang nagsasabi sa kanyang mga security guard, na huwag lalaban. No, igalang yung mga security guard. Nung mga nagtuturo siya sa kanyang mga security. Samantalang ang iniisip ng kanyang mga security ay proteksyonan ng kanyang BIP, si Mayor ang namagitan dun sa malapit sa may gwardiya para wag payagan ng lumapit pa yung kanyang mga security, the fact na yung kanyang mga security ay nagiging tensyonado sa pangyayari. Okay. So nakikita pa rin dito ang buong kababaan loob kay Mayor in a sense na nakita niya sa lahat ng pangyayari na ganun kayang-kaya ng kanyang security dahil sila ay may 3, 4, kasama mo pa yung driver, plus yung security ni Senator Nancy, siguro maaari silang mga 8 doon. Nandun nga si Senator Nancy Binay, Opo, nasa isang sasakyan. Samantalang ang unang security guard doon ay 3. So kaya na nilang i-overpower. No? O kaya nilang i-bully itong mga security guard, makapagmatigasan. Pero namagitan si Mayor Junjun, kitang-kita na siya mismo ang nasa malapit sa security guard, pumipigil sa kanyang mga security. Siguro ang tanong din ng iba ay, bakit kailangan puwersahin na makadaan doon? Hindi ba pwedeng umatras na lang yung convoy? Dahil may patakaran daw sa Dasmariñas Village na, yun nga, medyo nagdi-disagree yung security agency at saka yung Dasmariñas Village Association. Sinasabi na po ng association ngayon ay wala talagang VIP treatment. Ay marami pong VIP na nakatira po doon sa loob ng Dasmariñas Village. Mga ambassador, nandun si dating Senate President Juan Ponce Enrile, etc. At sinasabi ng association ng Dasmariñas Village ay walang exception dito sa regulation, no? Salungat doon sa sinabi nga ng security agency. So, kung ganun po, ay hindi kaya parang ang lumalabas ay humihingi ng preferential treatment or favored treatment itong grupo ni Mayor Binay. So, dito na sa bagay nga, tinabi nga ng security agency, sa lahat siguro ng residente,
ay meron silang pinagbabawal na maaring hindi pwedeng papasukin o maaring palabasin kapag oras na. Pero sinabi nga natin, lagi rin naman tayong merong exemption. Parang sa mga ordinaryong security guard na sinasabing sa motto nila na alam natin, no ID, no entry. But over and above, halimbawa dito sa Channel 7, kung ang CEO mo na ang pumapasok at ang president mo na ang pumapasok, hindi ka ba magkakaroon ng pagbibigay galang? Kaya naman naging maayos ang pagbibigay ng security. Ang scope kasi ng security at ang trabaho ng security guard, hindi natatapos po sa pagbibigay lang ng proteksyon sa lugar, pagpoproteksyon, pagbibigay ng tao. Ang scope ng security ay kasama na rin yung maiwasan magbigay ng embarrassment, lalo na sa mga sinasabi nating VVIP. At ito'y naiintindahan ng security chief ng may-ari nitong security agency na ito, na sinabi nga natin, how about kung si Presidente na ang dadaan? How about kung si Vice President na ang dadaan? More so, yung Chief Local Executive natin. So siguro sa bagay na to, kung meron man tayong rulings, dapat hindi natin sila sabihin, ganito kakitid ang utak namin, sarado-sarado. So, okay, It's a matter of courtesy and not giving an embarrassment to our VIPs ng bansa natin. So, okay, that's quite clear, sir. No? Pero maglalabas ng statement daw ngayon yung Dasmariñas Village Association commending their security guards for doing the right thing and insisting nga na wala ngang VIP treatment. Kaya ang tanong ko ngayon ay, may authority ba ang Makati Police na sabihin sa Dasmariñas Village Association na private property na sumunod nga dun sa ganong klaseng patakaran na pag may VIP, kailangan bigyan ng courtesy at padaanin doon sa restricted gate? Una ako, sabihin ko na, I myself, sinabi ko rin sa ibang interview natin, kino-comment ko ang security agency. No? Dahil sa talagang may nangyayari na merong nagkukunwari, na gumagamit ng mga pangalan, gumagamit ng mga plate number, gumagamit ng high kalidad na quality ng mga sasakyan para lang gumawa ng kanilang sindikato. Mostly, sabi nga natin, involved pa nga sa mga drugs ang gumagamit ito. Talagang sindikato. So, tama yung ginawa ng security. But the fact na nakita na nila yung tao, nagpakilala, nagpakumbaba ng buong sarili niya. Si Mayor Binay. Si Mayor Binay. Bumaba na, nagpakilala. Hindi pa rin pinadaan. Hindi pa rin padaan. Siguro mali na to. Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong seguridad? To prevent yung mga intruder, yung mga sindikato na sinasabi natin. But ikaw ba, meron kang makikitang halimbawang masama na gagawa ng masama ang iyong presidente? Ikaw ba ay may makikita pang gagawa ng masama dun sa iyong vice president? More so dito sa yung pinaka-chief local executive. Siya ba ay gagawa para ikasasama ng salita? Okay, so malinaw po, hindi siya intruder. No? But how widely do we apply this principle? Pag may VIP, kailangan padaanin sa ganun. I mean, siyempre, hindi lang naman mayor yung VIP. No? Halimbawa, vice mayor or city councilor. I mean, kasi mga nakikinig sa inyo ngayon na mga baka hindi mayor, pero baka kahit barangay captain, ang tingin sa sarili ay VIP din siya. Paano naman yun? Sabihin, baka mamaya, mga kamag-anak na rin ng mga kapitan at mga local officials, ang tingin sa sarili, mga VIP. I mean, how far do we apply that principle? Kapag VIP, ay kailangan bigyan ng courtesy sa mga ganyang klaseng restricted access. So, sa ngayon, sabihin na natin itong mga important person natin, bigyan natin ng category. Etong sinasabi natin, sabihin na natin ngayon, ito yung VVIP. Ako'y dating nasa PSG. Ito ang pinaliwanag sa atin. Dati kayong Presidential Security Group. So, nagbabantay sa Pangulo mismo. Opo. Pinag-aralin natin lahat ng scope ng mga security. So, sinasabi na rito na yung taong dumaraan doon ay hindi siya si Mayor Junjun. At ganun din ang ating presidente, hindi siya si Ninoy Aquino. Siya ay presidente na nagre-representa ng buong Pilipinas. Ganon din naman sa local chief executive, hindi siya si Junjun Binay, ngunit siya ang inelect na mayor na nagpre-representa ng Makati, ng buong Makati. Okay, sir. So, malinaw pag Pangulo, city mayor, okay, padaan. Halimbawa lang, sir, senator. So, sila po ay masasabing hindi na yung binibigyan natin ng level ng parang clearance. Ito yung maaring ang senator sa bagay na to
act of due courtesy na lang. Courtesy na lang. Mga ambassador, ganun din. Kasi may mga ambassador na nakatira doon. Opo. Ayun na lang po ay due courtesy na lang ang pwedeng nating ibigay at ang pag-intindi, lalo na't kung siya ay masasabi namang kilalang-kilala na. And the Makati Police can require Dasmariñas Village Association to follow that kind of protocol. While we don't have the authority to require them, but we can explain to them itong kortesiyang pwede natin ibigay. Ano ang mangyayari? Sila pa rin ay nasa local government, no? Maaari dapat na ang mismong tao nila ang bumoto rito. So hihingin na lang namin sa kanila ang pagrespeto, no? Kasi meron dahilan kung bakit doon sila dumaraan. For easy access, dahil nga maaaring yung ibang access nila ay maaaring masigit na matraffic at maaaring i-risk natin yung sarili nating binoto na tao. Oh, it can be a security issue. Okay. Sir, thank you very much for the explanation.